Ang laban sa huling tubig. Napakakapal ng putik sa ilang bahagi ng ilog. Sobrang kapal na pati mga hayop ay naiiwan at napapahamak. Isa sa kanila ang isang lalaking hipopotamo na matagal nang naninirahan sa isang maliit na lawa. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong natutuyo at nagiging isang nakamamatay na bitag. Dati marami silang magkakasamang mga babae sa lugar na ito. Ngunit ngayon, naiintindihan kung bakit iniwan na siya ng lahat. Sila'y nagsialis, naghahanap ng mas ligtas na lugar. Alam ng lalaking hipopotamo na hindi na siya maaaring magtagal pa roon. Kailangan niya ng tubig para mapanatiling malamig ang katawan niya. At higit sa lahat, kailangan niya ng mga babaeng hipopotamo para makapagdami ng lahi. At alam niya kung saan naroroon ang mga ito ngayon. Halos lahat ng mga hipopotamo sa lugar ay lumipat na sa natitirang bahagi ng Ilog Luangwa. Ang huling lugar na may malalim na tubig sa panahon ng tagtuyot. Sa isang bahagi ng ilog, sa isang kurbang bahagi, naghahari ang isang makapangyarihang lalaking hipopotamo. Simula nang dumating ang tagtuyot, siya na ang namumuno sa lugar na iyon. Pinoprotektahan niya ito dahil iyon na lamang ang natitirang ligtas na tahanan. Hindi lang para sa kanya kundi para sa mga babaeng hipopotamo na dumadagsa roon. Isang araw, dumating ang naglalakbay na lalaking hipopotamo, ang naiwang lalaki mula sa lawa. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Ngunit kailangan niyang magdesisyon. Susuko ba siya o lalaban? Hindi siya umatras. Lumusong siya sa tubig at nagsimula ang mabagsik na labanan. Nagbabanggaan ang kanilang malalaking katawan. Nagkakainitan. Umaalon ang tubig habang nagsasagupaan sila para sa kapangyarihan. Ang karapatan sa mga babae. Ang karapatang manatili sa huling matitirhan. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa laban na ito. Sa huli na naig ang pinuno. Nagwagi ang overlord, ang makapangyarihang lalaki. Napanatili niya ang kanyang pagdomina sa bahaging iyon ng ilog at kasabay nito ang karapatan na makipag-mate sa mga babae. Ang talunan ay sugatan ngunit buhay. Hindi siya pinatay ngunit pinalayas. Naglakad siya palayo, papunta sa ibang bahagi ng ilog na masyado nang mababaw. Isang lugar na alam niyang walang babaeng susunod sa kanya roon. Sa ngayon, tapos na ang kanyang pagkakataong magkaanak. Isa na lamang siyang itinatakwil. Isang alaala ng laban para sa tubig, kapangyarihan, at karapatan.